Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na umalis si Paul George sa Los Angeles Clippers. Inakala ng madami na hihina na ang team na ito. Ngunit posibleng mas lumakas nga sila ngayon mga kaibigan dahil sa malaking pera ang nabakante sa team na ito at nagamit nga nila ito sa tamang paraan. Ngayong free agency ay nakuha nila si Mo Bamba, Chris Dunn, Kevin Porter Jr., Nick Batum at Derrick Jones Jr. Mga player na walang duda na hindi kasing galing ni Paul George, subalit mas fit nga ito sa kanilang team. Kaya naman kung mananatili lamang na healthy si Kawhi Leonard at James Harden, inaasahan pa din nga na mananatiling top 5 team ang Clippers sa West next season kahit na umalis si Paul George. Ayon din sa balita ni Brad Turner ay may mutual interest ang kampo ni Miles Bridges at ang Clippers. Katulad ni Kevin Porter Jr., isang elite na player na kayang gumawa ng 20 points per game. Nawala lamang sila sa NBA ng saglit dahil sa mga maling desisyon na ginawa nila sa labas ng court. Ganun pa man ang Los Angeles Clippers nga ay handang bigyan ng second chance sa mga player na ganito. Kaya naman gusto din nga dito ni Miles Bridges. Inaasahan din na malilipat sa Denver Nuggets si Russell Westbrook at mangyayari nga ito via trade, so asahan na may kapalit nga sila na makukuha dyan mga kaibigan to add sa kanilang solid lineup sa ngayon. Bigyan din natin ng credit si James Harden dahil siya nga ay nag-take ng 30 million pay cut upang magkaroon ng espasyo ang Clippers para sa mga free agents. Sa palagay nyo ba ay mas lumakas pa ang Clippers ngayon kahit na umalis si Paul George? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lauri Markkanen. Ang Utah Jazz nga ay hindi pa sigurado kung iti-trade ba nila ang star ng Finland. Ganun pa man ay nakikinig nga sila sa mga alok. Base sa mga reports ay agresibo ang Warriors sa pag-trade kay Markkanen dahil sa nagkakalat nga sila sa free agency at bigo pa sila na makuha si Paul George. At kailangan nga nila na magpalakas ng team given na hindi nga sila nakapasok sa playoffs last season. Ganun pa man ay hindi nga ito magiging madali dahil interesado din kay Markkanen ang San Antonio Spurs. Isang team na katulad ng Warriors ay may enough assets nga upang makumpleto ang deal. Andyan din ang Minnesota Timberwolves at iba pang team na nagpapakita ng interes. Ngunit ang kadil mo nga dito ay si Danny Ainge, ang executive na kilala bilang hindi natatalo sa trade dahil talagang pinipiga niya nga ang mga teams at sa damakmak na draft pick ang hinihingi niya. Tulad na lamang noon sa Boston Celtics. At ngayon nga ay inaasahan na hihingi siya ng 3 sa 4 na young players ng Warriors na sila Kuminga, Moody, Jackson Davis at Podziemski, at sasamahan pa nga ito ng multiple draft picks. So hindi nga natin tiyak kung magiging magandang ideya ba ito para sa Warriors lalo na't may injury history na din si Markkanen. Habang Spurs naman ay medyo mas maluwag nga pagdating sa draft picks. Next year pa lang ay may 4 na sila. May assets din sila na pwedeng ipamigay. Medyo angkop din nga ang edad ni Markkanen sa edad ng developing star Victor Wembanyama. At alam naman natin na gusto talaga ni Coach Pop ng mga international players. So makikita nga natin kung bibitawan na ba siya ng Utah Jazz at kung sino ba sa mga teams na nagpapakita ng interes ang makakakuha sa kanya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?